Hi guys, so bumukbang tayo. Australia. NC2. NC2. Let's go! Ano siya, Martis? May ano siya, spicy. Yung mga tubig. Ito na. Tubig, ginawang tubig. Tubig. C2 yun ah. Posible parang tumaas ang bigla na yan. Na-arrest na ang driver ng UP Express. Dinala siya sa Sector 5 ng QCPD Traffic Enforcement Unit. Ayon sa suspect, uminis ang ulo niya dahil meron daw nakagit-gitan bagamat tinaraw niya. Nag-aasim talaga ako dito. Nagsa-spicy din siya. Marcus. Ay po. Negatibo sa alcohol at suspect. Sunod naman siyang ina-drug test. Nasa QCPD Traffic Express, sila ang harapan sa buong tulong. Kung nagdadalig ako sa kanon, hindi ko nang pansin, basta may bumanggalan sa iyo. Kung motor ko, tumilapon, kasama na ako doon. Kung masusukol na siya nung mga pahinante ng truck, bumaba. Paupoy na atrasad. Sa video na po, ayun na po yung pangalawang beses na bumalik siya. Yung nadamay na po yung mga rider. Sa Baguio City, isang minivan na aksidenteng bumangga sa pader ang nagdulot ng karamdaman. So guys, nagpa-print ako kanina. Tumama ito sa isang motorsiklo at isang MPV. Kay Kuya Ray. MPV, daming gawain. Na tumama sa isa pang MPV. Pito ang sugatan na dinala sa ospital. Lagi na may gawain. Minivan at isang pedestrian. Ayon sa pulisya, nawalan ng kontrol sa minivan. Ay, sorry. Isang babaeng walang unang paunggula. Wala pa siyang pahayag. Sandra Aguinaldo. Itao ba nun eh? Itao ba dun? Kalbaryo pa rin ng mga taga-Mindanao ang lindol. 6 ang yumanig ngayong araw at sa Siargao naman ang epicenter. Kumapit. Kasi no. Kumapit po. No, that one. One lang? O lang. Bili ang mga bata niya sa tindahan sa Professor Surigao del Sur. Biglang umuga ang lupa. Baka linindol na yun. Hindi na-reply na. Palabas sa bahay at Go, tumawag ng ka. malakas na pagyanig. Tinawagan niya. Paingit. Nakita ko itsura niya. Sa bayan ng kantina. Napinsala naman ang ilang bahay sa Sisong. Abot din ang pagyanig sa Agusan del Sur. Ahang. Hanggang sa Davao City. Napalabas ang Ito, inom. Alas 7:03 na Ah, siyang alak. Tsura niya. ang magnitude 6 na lindol sa General Luna, Surigao, Norte. Para lang naman. Nabasa. Doon ka na. Sa Tibo, recording ang May original punit lindol na. na may lalim na 28 kilometers. Sa kabila ng malakas na pagkilig, walang matinding pinsala sa epicenter. Wala ring sinyalis ng tsunami. Pero nakakakit lahat ng emergency response units. Binuksan din ang evacuation centers. Naghanda na ang relief routes para sa mga gustong lumigas. Cyril Chavez ng GMA Regional TV at Pabalita para sa GMA Integrated News. Bukod Guys, sa ubos na. nagkaroon din kanina sa Ilocos Norte. Ang mga yan, Huge. kasama sa labing-walong pagdinig na may magnitude na 5 pataas mula nang tumama noong September 30 ang magnitude 6.9 na ito sa Cebu. Ang paniwalig ng tibok sa sunod-sunod na malakas sa ito sa bansa. Alam sa report ni Ivan Bus. Wait. Yeah guys, so kumuha lang ako. Kay Lolo to eh, wait lang. Ngayon nga. What are you doing? Ay, okay. Yan guys, may tubig na ako.
May pesto ulit. Yun yung kinain ko. Wait lang. Guys, part 3. 8 na tayo. Yun lang, inom na tubig. Yobo pala ako. Sensitibo po ang balitang ito sa Ayan. Usog. And guys, may siya. Ayan. Masakit, ilang sa mga mata, kundi pati sa ilong. Ang kondisyon ng Senior Citizens Care Facility na ito sa Maramag Bukidnon ang datna ng mga taga-DSWD Northern Mindanao. Sumbong ng mga concerned citizen at mga kaanak ng mga senior citizen doon. Hindi na nga maayos ang pag-aalaga sa mga nakatatanda. Lumalabas din, walang mga social worker o medical personnel ng pasilidad. Nakita din nato nga walay kapasidad na magpadagan ang mga nagdumalaan nino para nindot na sa dito ilang mahata sa mga kliyente at kung ila ang foundation. Ang malala, iligal nitong nag-ooperate dahil hindi rehistrado. Dugay na daw kung sila nga nag-operate, murag somewhat 20. Basag. Pero balhin sila o mga area. Tapos, ang first nila, Kibawi, ngayon, murag mga around 2022 to 2023 daw sila nibalhin sa kining Maramag. Pero kanagin siya, sir, no, ongoing pang amo ang pag-validate yun sa tanan. Isinumpong din ng mga kaanak ng mga senior citizen doon na nagpapabayad daw ang pasilidad sa mga gustong mag-alaga sa kanila at nanghihingi pa raw ng donasyon. Inaalam na ng DSWD kung modus ang mga iyan ng pasilidad. Hinahingan namin ang pahayag ng may-ari ng pasilidad. Pero sabi umano nito sa DSWD, iniiwan lang sa kanila ang mga inaalagaan. Sa ila sa ingon ay mga senior na ibili no sa ila ang mga pamilya na ako'y mga senior na nakita ra o nianha lang daw dira sa ila at ilawat or nakita wala na kabaloon pag uli mauna siyang ila ang gidawat sa ila ang facility. Ipinasara na ang pasilidad at rescue ang 17 senior citizen doon. Karamihan inaalagaan ng DSWD habang dalawa sa kanila ang ibig si Charlie Atong ang mga aligasyon sa kanya kaugnay sa mga nawawalan sa bungero. Nagkain kanina ng sa Versailles sa Justice Department. Yun lang. Tinutulong na sa likod ng pagkawala ng mahigit. Thank you for watching. Bye!